Huwag mong dungisan ang pangalan ng mga ilustre sa harap ng altar, Liza. Isang hamak na mananahi ka lang. Huwag kang umasta na tila ikaw ang biktima rito. Ang mga salitang yon ni Doña Consuelo ay mas matalas pa sa karayom na ilang buwang bumaon sa mga daliri ni Liza. Sa loob ng maliit at madilim na sacristy ng simbahan ng San Agustin, bawat kataga ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa kanyang buong pagkatao. Sa labas, naririnig ang bulong-bulungan ng mga panauhin, mga matataas na tao sa lipunan na naghihintay sa isang kasalang hindi na matutuloy. Ang bango ng mga sariwang bulaklak sa pasilyo ay tila naging amoy ng mga patay na alaala. Dahan-dahang ibinaba ni Liza ang kanyang tingin sa suot na bestida. Puting-puti, marangal at puno ng masalimuot na borda na siya mismo ang nagtiyagang tapusin sa loob ng 100 gabi. Bawat hibla ng sinulid ay hinaluan niya ng pangarap. Bawat tahi ay alay niya para sa lalaking nangakong hinding-hindi siya iiwan. Ngunit ngayon, ang telang seda, na dati ay simbolo ng kanyang pag-asa, ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanya. Ramdam niya ang bahagyang pagkirot sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang mga anak, ang kambal na 3 buwan pa lamang sa loob ng kanyang tiyan, ay tila nakikidalamhati sa panginginig ng kanilang ina. Bakit po, Doña Consuelo? Bakit kailangang umalis ni Gabriel sa mismong harap ng pari? Ang boses ni Liza ay halos bulong na lamang, basag at puno ng hindi maipaliwanag na pait. Sabi niyo po, may pasyenteng kailangang iligtas. Sabi niyo po, tungkulin niya bilang doktor ang mauna. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Inayos nito ang kanyang mamahaling belo at tinitigan si Liza ng may halong pandidiri. Nagpapaniwala ka naman sa mga palusot na yon para mapanatili ang hiya ng pamilya ko? Liza, magising ka sa katotohanan. Umalis si Gabriel dahil bumalik na si Katrina. Ang babaeng nararapat sa kanya. Ang babaeng may antas. At hindi isang ampo na galing sa estero na pinautang lang namin para pambayad sa ospital ng nanay mong may sakit. Kasabay ng mga salitang yon, inihagis ni Doña Consuelo ang isang makapal na sobre sa paanan ni Liza. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na semento ay tila hudyat ng pagtatapos ng lahat ng kanyang pinahalagahan. Gamitin mo yan para itikom ang bibig mo. Huwag na huwag kang magkakamaling sabihin sa mga tao na nabuntis ka ng anak ko. Kung ayaw mong mabulok sa kalsada, kasama ang mga anak mong ituturing lang na basura ng mundong ito. Matuto kang tumanaw ng utang na loob. Nanigas ang buong katawan ni Liza. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Pinalitan ng nakakasulasok na bango ng mamahaling pabango ng Donya. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng pinong tela, ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang wedding gown hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol, ngunit sa loob niya, may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang unti-unting nagkakapira-pira, tila isang basong kristal na nalaglag sa matigas na lupa. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang pasakit. Naalala niya ang bawat gabi na nagpuyat siya para lang mabuo ang bestidang ito. Ang bawat panalangin na ibinulong niya sa langit habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagtitiis sa pangmamaliit ng pamilya, ilustre dahil sa utang na loob, ay nauwi lang sa isang sobre ng pera at isang utos na maglaho. Ang pawis sa kanyang noo ay humalo sa mga luhang hindi niya hinayaang pumatak sa harap ng kanyang kaaway. Tumingala si Liza. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Nakita niya ang sarili sa malaking salamin ng sacristy. Isang babaeng nakaputi na mukhang tanga sa gitna ng isang trahedya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng simbahan ay naging kaaway niya. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking pagmamahal?
Ito ba ang halaga ng isang buhay na itinaya ko para sa pamilyang kailanman ay hindi ako itinuring na tao? Habang nakatitig sa pintong nilabasan ni Gabriel, naramdaman ni Liza ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang lamig ng aircon ng simbahan, kundi ang lamig ng isang pusong nagsisimula ng mamatay. O marahil, ang lamig ng isang pusong naghahanda para sa isang mahabang taglamig na puno ng pagtitiis. Sa labas, muling tumunog ang malaking kampana ng simbahan, ngunit sa pandinig ni Liza, hindi ito tunog ng kasal. Ito ay tunog ng isang libing, ang libing ng kanyang mga pangarap, at ang pagsilang ng isang babaeng wala nang kinatatakutan dahil wala na siyang matatalo pa. Liza, kailangan mo nang lumabas. Naririyan na ang mga mamamahayag sa labas ng pintuan. Ang malamig na utos ni Doña Consuelo habang tumatalikod ito. Huwag kang gagawa ng ingay. Isipin mo ang kaligtasan ng pamilya mo sa tondo. Naiwan si Liza na mag-isa sa gitna ng malawak na silid. Ang kanyang anino sa pader ay tila isang sugatang ibon na hindi na makalipad. Ngunit sa ilalim ng puting tela ng kanyang damit, may isang lihim na hawak ang kanyang kanang kamay. Isang maliit na recorder na nakatago sa loob ng kanyang bouquet. Huwag mong dungisan ang pangalan ng mga ilustre sa harap ng altar, Liza. Isang hamak na mananahi ka lang, huwag kang umasta na tila ikaw ang biktima rito. Ang mga salitang yon ni Doña Consuelo ay mas matalas pa sa karayom na ilang buwang bumaon sa mga daliri ni Liza. Sa loob ng maliit at madilim na sacristy ng simbahan ng San Agustin, bawat kataga ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa kanyang buong pagkatao. Sa labas, naririnig ang bulong-bulungan ng mga panauhin, mga matataas na tao sa lipunan na naghihintay sa isang kasalang hindi na matutuloy. Ang bango ng mga sariwang bulaklak sa pasilyo ay tila naging amoy ng mga patay na alaala sa gitna ng lamig ng simbahan. Dahan-dahang ibinaba ni Liza ang kanyang tingin sa suot na bestida. Puting-puti, marangal, at puno ng masalimuot na burda na siya mismo ang nagtiyagang tapusin sa loob ng 100 gabi. Bawat hibla ng sinulid ay hinaluan niya ng pangarap. Bawat tahi ay alay niya para sa lalaking nangakong hinding-hindi siya iiwan. Ngunit ngayon, ang telang seda na dati ay simbolo ng kanyang pag-asa ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanya. Ramdam niya ang bahagyang pagkirot sa kanyang sinapupunan, ang kanyang mga anak. Ang kambal na 3 buwan pa lamang sa loob ng kanyang tiyan ay tila nakikidalamhati sa bawat panginginig ng kanilang ina. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Inayos nito ang kanyang mamahaling belo at tinitigan si Liza ng may halong pandidiri. Ipinalapan niya ang isang makapal na sobre sa paanan ni Liza at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng lahat ng kanyang pinahalagahan. Gamitin mo raw iyan para itikom ang kanyang bibig. Huwag na huwag daw siyang magkakamaling sabihin sa mga tao na nabuntis siya ng anak nito kung ayaw niyang mabulok sa kalsada kasama ang mga anak niyang ituturing lang na basura. Nanigas ang buong katawan ni Liza. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho, pinalitan ng nakakasulasok na bango ng mamahaling pabango ng Donya. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng pinong tela, ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang wedding gown hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ngunit sa loob niya, may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang unti-unting nagkakapira-pira, tila isang basong kristal na nalaglag sa matigas na lupa at tuluyang nadurog. Paglabas niya sa malaking pintuan ng simbahan, sinalubong siya ng nakasisilaw na sikat ng araw ng Intramuros. Ngunit mas masakit sa kanyang mata ang mga titig ng mga tao. Sa kabilang dako ng kalsada, nakita niya ang pamilyar na itim na sasakyan ni Gabriel. Ang kanyang puso ay biglang tumalon sa pag-asang bumalik ito.
Ngunit ang pag-asang iyon ay agad naglaho nang makita niyang inaalalayan ni Gabriel si Katrina sa tapat ng isang hotel. Hawak ni Gabriel ang baywang ng babae ng may pag-iingat, isang pag-aalaga na kailanman ay hindi nito naibigay kay si Liza. Gabriel! Ang tawag ni Liza ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na pait. Lumingon si Gabriel, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa mga mata nito. Lumapit ang lalaki at malamig na sinabihan si Liza na umuwi na sa tondo. Ridiculous daw ang itsura ni Liza na nakasuot pa ng pangkasal habang nasa gitna ng kalsada. Sinabi ni Gabriel na ang kasal na yon ay isa lamang utang na loob, isang dula-dulaan na kailanman ay hindi nito pinahalagahan. Stay in your place. Iyon ang huling utos ni Gabriel bago nito isara ang pinto ng sasakyan at iwan si Liza sa gitna ng kahihiyan. Naiwan si Liza na mag-isa sa gitna ng maraming tao. Ang bawat patak ng luha ay tila apoy na pumapaso sa kanyang pisngi. Ang kahihiyang nadarama niya ay mas matindi pa sa anumang hirap na dinanas niya noon. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang belo at hinayaan itong tangayin ng hangin sa maruming kalsada. Ang babaeng pumasok sa simbahan na may pangarap ay wala na. Ang lumalabas ngayon ay isang anino na lamang ng dati niyang sarili. Naglalakad patungo sa dilim ng tondo, dala ang isang matinding puot na balang araw ay magiging apoy na tutupok sa lahat ng nanakit sa kanya. Paano nga ba magsisimulang muli ang isang pusong pinagkaitan ng lahat sa loob lamang ng isang saglit? At hanggang kailan mananatiling lihim ang mga tinig na nakuha ng recorder na nakatago sa kanyang mga kamay? Ang putik na kumapit sa laylayan ng kanyang puting gown ay tila mga madidilim na kamay na pilit siyang hinahila pabalik sa lupang kanyang pinagmulan. Sa bawat paghakbang ni Liza sa makitid at maputik na eskinita ng tondo, ang bawat dumi sa kanyang damit ay tila isang tatak ng pagkatalo. Ang mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada ay napahinto. Ang mga tinderong nagtitimpla ng kape ay natulala at ang mga kapitbahay na dati ay inggit na inggit sa kanya ay ngayon ay may mga matang puno ng pangungutya. Ang puting seda na dinala niya ng may dangal sa simbahan ngayon ay kinaladkad na lamang sa gitna ng amoy ng estero at usok ng mga nagsisigang ng basura. Ramdam ni Liza ang bigat ng sobrang nasa loob ng kanyang bulsa. Ang pilak na dapat sana ay pambuo ng pangarap. Ngunit ngayon ay naging mitya ng kanyang masidhing puot. Lisa, anak, anong nangyari? Bakit mag-isa ka lang? Ang boses ni Aling Rosa, ang kanyang inang may karamdaman, ay tila isang haplos na bumasag sa huling depensa ng kanyang puso. Nakatayo ang kanyang ina sa pintuan ng kanilang munting barong-barong. Hawak ang isang lumang panyo na puno ng dugo mula sa pag-ubo. Ang kislap ng galak sa mga mata nito nang makita ang anak na nakaputi ay mabilis na napalitan ng takot nang makita ang mugtong mga mata at ang punit na belo ni Liza. Inay. Tanging nasabit ni Liza bago siya tuluyang napaluhod sa sahig na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay pilit niyang sinikil sa loob ng kanyang palad. Ngunit ang bawat panginginig ng kanyang balikat ay nagsusumigaw ng sakit na hindi kayang bigkasin ng bibig. Wala na po, inay. Wala na si Gabriel. Iniwan niya po tayo para sa babaeng mayaman, sabi ni Liza sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Dahan-dahang lumapit si Aling Rosa. Pilit na iniinda ang sakit ng kanyang katawan upang yakapin ang anak. Patawarin mo ako, anak. Kung hindi lang dahil sa akin, kung hindi lang tayo nagkautang sa pamilyang yon para sa gamot ko, hindi ka sana nila nagawang tratuhin ng ganyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liza ang hapdi ng utang na loob. Isang maling akala na ang kabutihan ng pamilya Ilustre ay galing sa puso, nang hindi niya alam na ito ay isang puhunan lamang para sa kanyang pagkaalipin. Ang bawat sentimo na ginamit para sa operasyon ng kanyang ina ay tila isang pako na bumaon sa kanyang kalayaan. Inilabas ni Liza ang sobre mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa sahig.
Sa pagkakalat ng mga bulto ng pera, may isang piraso ng papel na lumabas. Isang dokumentong may opisyal na tatak. Sa panginginig ng kanyang kamay, binasa ni Liza ang bawat salita. Hindi lamang ito pera para sa pananahimik. Ito ay isang kasunduan na nagsasabing isinusuko niya ang anumang karapatan sa kanyang mga magiging anak kapalit ng pagkansela sa lahat ng utang ng kanyang pamilya. Nakasulat doon na kung hindi siya pipirma, babawiin ng mga ilustre ang lahat ng tulong, kukunin ang kanilang maliit na lupa at ipakukulong ang kanyang ina sa salang hindi pagbabayad ng utang. Hayop kayo! Bulong ni Liza habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Hindi lang siya gustong saktan ni Doña Consuelo. Gusto siyang ubusin nito. Gusto nilang kunin ang kanyang mga anak. Ang tanging dahilan kung bakit pa siya humihinga. Tumayo si Liza, pinahid ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay na marumi. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa lumang makina ng pananahi na nasa sulok ng kanilang silid. Ang tanging pamana ng kanyang yumaong ama. Ang makinang yon, na kahit luma at maingay, ay ang naging saksi sa libu-libong tahi na ginawa niya para sa ibang tao. Inay, hindi ako pipirma. Kahit mabulok tayo sa hirap, hindi ko ibibigay ang mga anak ko sa kanila. Matigas na sabi ni Liza. Ngunit bago pa makasagot si Aling Rosa, isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang marupok na pintuan. Ang tunog ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay narinig sa labas. Kasunod ng boses ng isang lalaki na tila nagdadala ng hatol ng kamatayan. Liza Santos, alam naming nariyan ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pirmahan mo na ang papel kung ayaw mong kaladkarin namin ang nanay mo palabas ng bahay na ito ngayon din. Napatitig si Liza sa pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang ibong nakakulong na pilit kumakawala. Wala siyang armas, wala siyang pera, at wala siyang kakampi sa gitna ng madilim na gabing ito sa Tondo. Ngunit sa ilalim ng kanyang kama, dahan-dahan niyang kinapa ang recorder na ginamit niya kanina sa simbahan. Kung ito ang huling gabi ng kanyang pananahimik, sisiguraduhin niyang ang buong mundo ay makakarinig sa kanyang pagsigaw. Sino ang nasa labas ng pinto? At hanggang saan ang kayang gawin ng pamilya, ilustre, upang makuha ang kanilang gusto bago pa man makapagsalita si Liza? Pirmahan mo ang papel, Liza. Huwag mong hintayin na ang mga kamay namin mismo ang humila. Sa nanay mo palabas ng bahay na ito. Isang pirma lang, bayad na ang lahat ng utang nyo. Isang pirma lang, magiging marangya ang buhay ng mga anak mo sa piling ng mga ilustre. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki sa labas ng pinto ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa pag-asa ni Liza. Ang marupok na kahoy ng kanilang pintuan ay yumanig sa bawat malakas na hampas, dahilan upang malaglag ang mga alikabok mula sa kisame patungo sa puting tela ng kanyang bridal gown na ngayon ay puno na ng dungis. Sa loob ng maliit na silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Liza at ang mahinang pag-ubo ng kanyang inang si Rosa na nakaupo sa sulok, yakap ang sariling mga tuhod. Nanginginig ang mga daliri ni Liza habang hawak ang ballpen na iniwan sa ibabaw ng sobre. Tumingin siya sa dokumento, isang pirasong papel na tila naging hatol ng kamatayan para sa kanyang pagiging ina. Utang na loob, bulong niya sa sarili ng may pait. Iyon ang laging idinidikit sa kanyang pangalan. Utang na loob dahil pinagamot ang kanyang ina. Utang na loob dahil pinayagan siyang pumasok sa mansyon. At ngayon, ang kabayaran ay ang kanyang sariling laman at dugo. Anak, pirmahan mo na. Hikbi ni Aling Rosa. Ang boses ay halos hindi na marinig dahil sa panghihina. Huwag mo na akong isipin. Mas mahalaga ang kinabukasan mo at ng mga bata. Hindi ko kayang makita kang mabulok dito sa Tondo dahil sa akin. Dahan-dahang lumapit si Liza sa kanyang ina at hinawakan ang magaspang at nangungulubot na kamay nito. Ito ang mga kamay na naglaba ng libu-libong damit ng ibang tao
para lang mapag-aral siya. Ito ang mga kamay na ngayon ay binili na ng mga ilustre. Ang sakit na naramdaman ni Liza ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal, na tila may sumasaksak sa kanyang dibdib sa bawat pintig ng kanyang puso. Inay, ang mga kamay niyo ang nagpalaki sa akin ng may dangal, sabi ni Liza. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa isang uri ng galit na ngayon lamang niya naramdaman. Hindi ko hahayaan na ang dangal na yon ay mabili nila ng ilang pirasong papel. Ang mga anak ko ay hindi bayad sa utang. Sila ay tao, hindi sila gamit. Isang malakas na pagkakalampag muli ang yumanig sa pinto. At sa pagkakataong ito, narinig ni Liza ang tunog ng pagkabasag ng kahoy. Ang mga lalaki sa labas ay nawawalan na ng pasensya. Ang banta ng kapangyarihan at dahas ay tila isang madilim na anino na bumabalot sa kanilang munting tahanan. Sa gitna ng takot, kinuha ni Liza ang kanyang lumang bag. Mabilis niyang isinilid doon ang kanyang recorder, ang ilang pirasong damit, at ang maliit na itim na pitaka na naglalaman ng kanyang barya-baryang ipon. Tumingin siya sa lumang makina ng pananahi sa sulok. Ang makinang iyon ang magiging saksi sa kanyang pag-alis, ang piping tagapakinig sa kanyang panata. Hindi tayo dito mamamatay, inay, determinadong sabi ni Liza. Hinila niya ang kanyang ina patayo. Kahit ramdam niya ang panghihina nito. Lumingon si Liza sa maliit na bintana sa likod ng kanilang bahay na nakaharap sa madilim na eskinita patungo sa estero. Iyon na lamang ang tanging daan, habang ang pinto sa harapan ay unti-unti nang bumibigay sa bigat ng mga lalaking nandoon. Naramdaman ni Liza ang isang kakaibang lamig sa kanyang palad. Liza, kapag pumasok kami rito at wala pa ang pirma mo, sisiguraduhin naming hinding-hindi mo na makikita ang sikat ng araw. Ang huling banta na narinig niya bago ang isang malakas na pagbagsak ng pinto sa sahig. Mabilis na tumalon si Liza palabas ng bintana at inalalayan ang kanyang ina sa gitna ng putik at dilim. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak. Tila nakikiramay sa kanyang pagtakas. Sa bawat hakbang niya sa madulas na eskinita, ang kanyang puting damit ay lalong nagiging kulay lupa, isang simbolo ng kanyang tuluyang pagtalikod sa pangarap na maging bahagi ng pamilya Abamoa Ilustre. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakas, isang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanyang mukha sa dulo ng eskinita. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba. Ang kanyang tindig ay matigas at ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa pagod at basang-basang si Liza. Sino ang lalaking ito na humarang sa kanyang landas? Siya ba ay isa pang tauhan ni Doña Consuelo o siya ang magiging mitya ng isang bagong pag-asa na hindi kayang bayaran ng salapi? Huwag kang matakot, hindi ako kaaway. Ang mga salitang iyon, kahit mahina at baritono, ay tila isang kuta na biglang itinayo sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa buhay ni Liza. Ang liwanag mula sa sasakyan ay tila isang mapanghusgang mata na nakatitig sa kanyang puting gown na ngayon ay balot na ng malapot at itim na putik. Ramdam ni Liza ang bawat butil ng malamig na ulan na humahalo sa kanyang mainit na luha. Habang ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pagod at takot. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang kanyang kamay mula sa pagkakasangga sa ilaw. Doon, sa ilalim ng madilim na langit ng tondo, nakita ni Liza ang mukha ni Kapitan Joaquin. Ang kanyang uniforme ay maayos at malinis, isang kabaligtaran sa hitsura ni Liza na tila isang basang sisiw na itinapon sa basurahan. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Liza ay ang mga mata ng lalaki. Hindi ito puno ng pangungutya o pandidiri, kundi ng isang uri ng pagmamalasakit na matagal na niyang hindi nakikita sa ibang tao. Ang nanay ko. Tulungan niyo po ang nanay ko. Hikbi ni Liza. Ang kanyang boses ay halos lamunin na ng ingay ng ulan. Halos bumigay na ang kanyang mga binti sa bigat ng katawan ni Aling Rosa na nakasandal sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Joaquin. Humakbang siya sa gitna ng malalim na putik
Binaliwala ang pagdumi ng kanyang sapatos at maingat na kinuha ang matanda mula sa mga bisig ni Liza. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liza ang isang kakaibang ginhawa. Ang bigat na pasan-pasan niya sa loob ng maraming oras ay tila nabawasan sa isang iglap. Isakay mo siya sa loob, dalian mo. Utos ni Joaquin habang mabilis na binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Ngunit bago pa makapasok si Liza, narinig niya ang malalakas na yabag ng mga paa mula sa madilim na eskinita. Ang mga tauhan ni Doña Consuelo ay nakahabol na. Ang tunog ng kanilang mga paghinga na puno ng galit at ang kalansing ng mga bakal na dala nila ay tila mga banta ng kamatayan na papalapit sa kanila. "Ibigay mo sa amin ang babaeng yan, Kapitan." Utos ito ng mga ilustre, sigaw ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng panggigigil habang nakaturo kay Liza. "Huwag kang makialam sa gulo ng pamilya nila kung ayaw mong madamay." Tumingin si Liza kay Joaquin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Natatakot siya na baka dahil sa pangalan ng mga ilustre ay iwan din siya ng lalaking ito. Ang takot na muling matraidor ay mas matindi pa sa takot na masaktan ng mga lalaking nasa harap niya. Dahan-dahang tumayo si Joaquin sa harap ni Liza, tila isang matibay na pader na humaharang sa anumang masamang balak ng mga tauhan ni Doña Consuelo. Hindi siya natinag sa banta ng kapangyarihan. Inayos niya ang kanyang pagkakatayo at malamig na tinitigan ang mga lalaki. "Ang batas ay hindi pag-aari ng mga ilustre," mahinahong sabi ni Joaquin, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat na hindi matatawaran. "At sa teritoryong ito, ako ang batas. Kung gusto niyo siyang makuha, dumaan muna kayo sa akin." Isang tensyon ang bumalot sa paligid. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng sasakyan at ang mabigat na paghinga ng mga lalaki ang tanging maririnig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakita ni Liza kung paano humigpit ang hawak ng mga lalaki sa kanilang mga armas, tila nag-aalangan kung susugod ba sila o uurong sa harap ng isang opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang katanungan ang pumasok sa isipan ni Liza habang nakatingin sa likod ni Joaquin. Bakit siya tinutulungan ng lalaking ito? Isang hamak na mananahi na iniwan sa altar, isang babaeng itinuring na basura ng lipunan. Ano ang halaga niya sa isang tulad ni Joaquin? Habang ang mga tauhan ng mga ilustre ay nagsisimulang gumawa ng hakbang, naramdaman ni Liza ang pagkirot ng kanyang tiyan. Ang sakit ay tila isang paalala na hindi na lamang siya ang nakataya rito. Ang buhay ng kanyang mga anak ay nakasalalay sa desisyon ng lalaking nasa harap niya. "Pakiusap, ilayo niyo kami rito," bulong ni Liza. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang putikang damit. Muling lumingon si Joaquin sa kanya at sa isang maliit na tango, naramdaman ni Liza ang isang pangako na hindi kailanman naibigay ni Gabriel. Ang pangako ng tunay na proteksyon. Ngunit hanggang kailan kayang panindigan ni Joaquin ang kanyang panig laban sa makapangyarihang pamilya ilustre? At ano ang gagawin ni Doña Consuelo kapag nalaman niyang may isang taong naglakas loob na humadlang sa kanyang mga plano? Ang puting tela ng kanyang pangarap ay tuluyan ng nilamon ng itim na putik ng tondo, tila isang bangkay ng ibon na wala ng buhay sa gitna ng kalsada. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan ni Joaquin, naramdaman ni Liza ang bawat butil ng tubig na bumabagsak mula sa kanyang buhok patungo sa mamahaling upuan ng sasakyan. Nakakahiya, ang bawat patak ng dumi na nanggagaling sa kanya ay tila isang mantsa sa malinis at maayos na mundo ni Joaquin. Isang mundong kailanman ay hindi niya inakalang matatapakan niya sa ganitong paraan. Sa labas, ang mga tauhan ng mga ilustre ay dahan-dahang umaatras. Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot, ngunit may bahid ng takot sa harap ng awtoridad ni Joaquin. Ang huling sulyap ng lalaking namumuno sa kanila ay tila isang pangako ng mas matindi pang gulo. Ang tunog ng kanilang pag-alis
Ang pagkadulas ng kanilang mga sapatos sa putik ay tila isang babala na hindi pa tapos ang laban na ito. Magpahinga ka muna. Ligtas na kayo rito. Mahinahong sabi ni Joaquin habang mabilis na pinaandar ang sasakyan. Ang tunog ng makina ay tila isang banayad na huni na nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Liza. Ngunit hindi makahinga ng maluwag si Liza. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang sinapupunan. Doon, sa loob ng kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang matinding kaba, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa dalawang buhay na kanyang dinadala. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila may kasamang kirot na gumuguhit mula sa kanyang likod patungo sa kanyang puson. Kapitan, ang tiyan ko. Bulong ni Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Parang may humihila sa loob. Pakiusap, huwag ang mga anak ko. Kahit ako na lang ang saktan nila, huwag lang ang mga anak ko. Lumingon si Joaquin at nakita ang pamumutla ni Liza. Ang labi ng babae ay wala ng kulay at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsusumamo. Sa gitna ng dilim ng sasakyan, nakita ni Joaquin ang maliliit na patak ng dugo na nagsisimulang humalo sa tubig sa laylayan ng puting gown ni Liza. Isang tahimik na hudyat ng panganib na tila sumasakal sa katahimikan ng gabi. Kumapit ka, Liza. Dadaling kita sa ospital. Determinadong sabi ni Joaquin. Pinabilis niya ang pagpapatakbo. Binaliwala ang malakas na buhos ng ulan na tila pader na humaharang sa kanilang dinaraanan. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, muling bumalik sa isipan ni Liza ang mukha ni Gabriel sa harap ng altar. Ang tawa ni Doña Consuelo na tila isang sumpa na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Isang hamak na mananahi ka lang, ang sabi ng matanda. Hindi ka nararapat sa amin. Ang bawat salitang yon ay tila mga kutsilyong muling humihiwa sa kanyang sugatang puso. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo? Bakit ang pag-ibig na inakala niyang magliligtas sa kanya ang siya palang hihila sa kanya sa impyerno? Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi niya pagtulog para lang matapos ang wedding gown na ito. Ang lahat ng yon ay nauwi lang sa dugo at putik. Naramdaman ni Liza ang init ng luha ni Aling Rosa na tumatama sa kanyang balikat. Ang kanyang ina, na kahit hirap na hirap, ay pilit siyang kinakabahan, ay walang tigil sa pagdarasal ng mahina. Ang bulong ng panalangin ng matanda ay tila isang marupok na sinulilid na pilit nagdurugtong sa kanilang mga buhay. Huwag kang bibitiw, anak, bulong ni Aling Rosa. Lalaban tayo. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, tila unti-unting nauubos ang lakas ni Liza. Ang dilim sa labas ng bintana ay tila lumalamon sa kanyang paningin. Ang huling bagay na kanyang naalala, bago ang lahat ay maglaho sa kadiliman, ay ang amoy ng malinis na jacket na ibinalot sa kanya ni Joaquin. Isang amoy ng kaligtasan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nang muling idilat ni Liza ang kanyang mga mata, hindi na ulan ang kanyang naririnig. Ang puting kisame ng isang silid ang bumungad sa kanya. At ang amoy ng gamot ay tila sumasakal sa kanyang ilong. Ngunit ang mas ikinatakot niya ay ang katahimikan. Nasaan ang mga anak ko? Ang unang tanong na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Nasaan sila? Isang doktor ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng lungkot, na tila isang babala ng masama pang balita. Sa tabi nito, nakatayo si Joaquin, ang kanyang uniforme ay gusot at may mga bakas pa ng putik. Ano ang sasabihin ng doktor? Maliligtas ba ang kambal sa gitna ng trahedyang ito? O ang gabi ng kanyang pagtakas, ang siya ring magiging gabi ng kanyang pinakamatinding kawalan? Masisila ng mga unang buwan, Liza. Mapalad ka at kumapit ang mga bata, pero sa susunod na pagkakataon, baka hindi na tayo paboran ng langit. Ang boses ng doktor ay tila isang malamig na hininga na dumaan sa batok ni Liza. Sa loob ng puting silid ng pampublikong ospital, kung saan ang amoy ng luma at matapang na chlorine
ay humahalo sa amoy ng pawis ng maraming pasyente, naramdaman ni Liza ang isang uri ng ginhawa na may kaakibat na matinding takot. Buhay ang kanyang mga anak. Ang kambal sa kanyang sinapupunan ay hindi siya iniwan, kahit na ang buong mundo ay tila tumalikod na sa kanya. Dahan-dahang itinuon ni Liza ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito, wala na ang putik ng tondo, ngunit ang bawat guhit sa kanyang palad ay tila nakaukit na ang lahat ng pait na dinanas niya sa loob ng isang gabi. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya ang kanyang wedding gown, ang puting seda na dati ay kasing kinang ng kanyang mga pangarap. Ngayon ay isa na lamang tumpok ng basahang kulay lupa, nakasabit sa isang lumang silya na tila isang alaala ng isang babaeng namatay na. "Salamat, Doc," bulong ni Liza. Ang kanyang lalamunan ay parang tuyong lupa na matagal na hindi naulanan. "Gagawin ko ang lahat. Kahit hindi na ako kumain basta maligtas lang sila." "Hindi lang pagkain ang kailangan mo, Liza. Kailangan mo ng kapayapaan," singit ni Joaquin na kanina pa palang nakatayo sa may pintuan. Inilapag niya ang isang supot ng mainit na pandesal at gatas sa ibabaw ng maliit na lamesa. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may lalim ng pag-unawa na tila tumatagos sa kaluluwa ni Liza. "Binayaran ko na ang paunang deposito. Huwag mo munang isipin ang pera." Napatingin si Liza kay Joaquin. Isang matinding hiya ang bumalot sa kanya. "Bakit niyo po ginagawa ito, Kapitan? Hindi niyo naman kami kaano-ano. Isang malaking abala lang kami sa inyo." Isang maliit at matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Joaquin. "Dahil nakita ko kung paano mo ipinaglaban ang mga anak mo sa gitna ng putikan, Liza. Ang taong may ganoong katapangan ay hindi dapat hinahayaang mag-isa." Ngunit ang panandaliang katahimikan ay muling bumasag nang pumasok ang isang nurse na may dalang mga papel. Ang mukha nito ay bakas ang pag-aalinlangan. "Miss Santos, may naghahanap po sa inyo sa labas. Isang abogado raw po mula sa pamilya Ilustre. Ayaw po nilang umalis hanggat hindi kayo nakakausap." Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Liza. Ang pangalang Ilustre ay tila isang sumpa na kahit sa loob ng ospital ay pilit siyang hinahabol. Alam niya kung ano ang pakay nila. Ang pirma sa dokumentong maglalayo sa kanya sa kanyang mga anak. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nagbabagang galit. Habang lumalabas si Joaquin upang harapin ang mga buwaya ng mga Ilustre, naiwan si Liza na nakatingin sa kanyang lumang bag na nasa paanan ng kama. Naalala niya ang recorder na nakatago sa loob niyon. Ang boses ni Doña Consuelo, ang pag-amin ni Gabriel na ang kasal ay isang laro lamang. Lahat ng iyon ay nasa loob ng maliit na makinang iyon. Kinuha ni Liza ang bag at kinalapkap ang loob nito. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi lamang ang recorder ang nahanap niya. Sa isang maliit na bulsa ng bag, nakita niya ang isang lumang litrato ng kanyang ina at ama noong kabataan nila. At sa likod nito ay may nakasulat na isang address sa isang malayong probinsya sa Palawan. Isang lupang matagal nang kinalimutan ng kanyang ina. Ito ba ang sagot sa kanyang mga panalangin? Ang kailangan niya ay hindi lamang pagtatago, kundi isang lugar kung saan maaari siyang muling mabuo. Isang lugar na hindi kayang abutin ng mahahabang kamay ng pamilya Ilustre. Ngunit paano siya makakatakas sa ospital na ito kung ang bawat pintuan ay bantay sarado ng kapangyarihan ng pera? At ano ang gagawin ni Joaquin kapag nalaman niyang ang pamilyang kinakalaban niya ay may hawak na alas na maaaring magpabagsak kahit sa isang tapat na sundalong tulad niya? "Mrs. Santos, hindi mo matatakasan ang obligasyon mo sa pamilya Ilustre. Ang bawat sentimong ginastos nila para sa iyong ina ay may katumbas na presyo at ang presyong yon ay ang iyong pirma." Ang boses ng abogado na si Attorney Valdez ay tila isang malamig at matalas na bakal na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Sa loob ng silid, nakikinig si Liza habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa puting kumot ng kanyang kama.
Ang bawat salita ng abogado ay tila isang paalala na siya ay hindi isang tao sa paningin ng mga ilustre, kundi isang ari-arian na kailangang bayaran. Ang mitya ng galit sa dibdib ni Liza ay unti-unting nagliliyab. Tumingin siya sa kanyang ina na si Aling Rosa na ngayon ay tahimik na lumuluha sa kabilang kama. Ang bawat hikbi ng kanyang ina ay tila isang dagok sa kanyang puso. Ito ang kapalit ng buhay, isang buhay na kinuha mula sa utang at ngayon ay binabayaran ng kalayaan. Sa labas ng pinto, narinig ni Liza ang mahinahon ngunit matigas na boses ni Joaquin. Ang pasyente ay nasa ilalim ng aking pangangalaga, Attorney Valdez. Anumang dokumento na nais ninyong ipakita ay dadaan sa legal na proseso, hindi sa pananakot sa loob ng isang ospital. Lumabas kayo bago ko gamitin ang aking autoridad upang kaladkarin kayo patungo sa presinto. Narinig ni Liza ang tunog ng mabilis na paglakad ng abogado palayo. Ang bawat hakbang nito sa sahig ay tila isang banta na babalik sila nang may mas matinding puwersa. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Joaquin, nakita ni Liza ang pag-aalala sa mga mata ng lalaki. Ngunit higit sa pag-aalala, nakita niya ang determinasyon. Liza, kailangan nating kumilos ng mabilis, bulong ni Joaquin habang lumalapit sa kanya. Hindi sila titigil hanggat hindi nila makuha ang gusto nila. Ang kapangyarihan ng pamilya ilustre ay abot hanggang sa pamunuan ng ospital na ito. Maaring ilipat kanila sa isang pribadong pasilidad kung saan wala na akong kontrol. Naramdaman ni Liza ang matinding kaba. Saan kami pupunta, Kapitan? Wala kaming matataguan. Kahit saang sulok ng Maynila, mahahanap at mahahanap nila kami. Doon naalala ni Liza ang maliit na papel na nahanap niya sa bag. Inilabas niya ito at ipinakita kay Joaquin. Ang address na ito, sa Palawan. Ito ang tanging lugar na hindi nila alam. Sabi ng inay, doon lumaki ang yumaong ama ko bago sila lumuwas ng Maynila. Isang maliit na baryo sa dulo ng Puerto Princesa. Tiningnan ni Joaquin ang address at dahan-dahang tumango. Malayo ang Palawan. Mahirap silang makarating doon ng walang bakas. Pero kailangan nating makaalis dito bago mag-umaga. May kilala akong kapitan ng barko sa Pantalan na maaring tumulong sa atin nang hindi dadaan sa listahan ng mga pasahero. Isang mabigat na desisyon ang kailangang gawin ni Liza. Ang pag-alis ay nangangahulugan ng pag-iwan sa lahat ng kanyang nakilala, sa kanyang munting pangarap na maging isang tanyag na mananahi sa lungsod. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang mahinang sipa, isang hudyat ng buhay na nagmamakaawa para sa kaligtasan. Aalis tayo, Kapitan, matatag na sabi ni Liza. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda para sa palihim na pagtakas, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa intercom ng nurse sa labas ng silid. Isang boses na nagpabilis sa tibok ng puso ni Liza sa takot at pait. Nais kong makausap si Miss Liza Santos. Ako ang kanyang asawa, si Dr. Gabriel Ilustre. Napatingin si Liza kay Joaquin. Ang takot sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang matinding panginginig. Bakit nandoon si Gabriel? Hindi ba't iniwan na siya nito sa altar para kay Katrina? Bakit bigla itong nagpapakita at nagpapakilala bilang kanyang asawa? Ano ang pakay ni Gabriel sa ospital na ito? Dumating ba siya upang humingi ng tawad? O siya ang huling pako sa krus na tuluyang magbabaon kay Liza sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang pamilya? Liza, mahal, buksan mo ang pinto. Pinag-aalala mo ako ng husto. Bakit ka ba biglang tumakbo ng ganoon? Ang boses ni Gabriel, na dati ay tila musika sa pandinig ni Liza, ngayon ay parang kalansing ng malamig na kadena na pilit siyang iginigapos. Ang salitang mahal na lumabas sa mga labi nito ay tila isang malaking insulto na dumura sa kanyang mukha. Sa loob ng silid, naramdaman ni Liza ang matinding pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang lalaking nag-iwan sa kanya sa gitna ng kahihiyan sa altar, ang lalaking tumalikod sa kanya para sa ibang babae, ngayon ay umaasta na tila siya ang biktima ng pag-aalala.
Napatitig si Liza sa pinto. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa maruming kumot ng ospital hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang nagbabagang puot na tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. "Huwag mo akong tawaging mahal, Gabriel," bulong ni Liza sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Pinatay mo na ang babaeng nagmamahal sa'yo sa mismong harap ng altar." Sa labas ng pinto, hinarang ni Joaquin ang tangka ni Gabriel na pumasok. Ang dalawang lalaki ay nagkatitigan. Ang isa ay maayos ang tindig sa kanyang uniforme at ang isa ay nakasuot ng mamahalin ngunit gusot na suit na may mga mata na puno ng pagmamataas. "Doktor, hindi ka maaaring pumasok. Ang pasyente ay nangangailangan ng pahinga at malinaw ang kanyang utos na ayaw niyang makakita ng sinuman mula sa pamilya ilustre." Matigas na sabi ni Joaquin. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Gabriel. "At sino ka naman para hadlangan ako? Ako ang asawa niya. Kami ang pamilya niya. Ang ginagawa mo ay pakikialam sa pribadong buhay ng mga ilustre. Huwag mong kalimutan kung sino ang kinakausap mo, Kapitan. Isang tawag ko lang sa nakakataas sa'yo, maaari kang mawalan ng posisyon. Ang asawa ay hindi nang iiwan sa asawa sa harap ng Diyos at ng maraming tao, Doktor." Ganti ni Joaquin, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang talas ng isang patalim. "At sa pagkakaalam ko, walang naganap na pirmahan. Sa mga mata ng batas, ikaw ay isang estranghero na nanggugulo sa isang may sakit." Sa loob ng silid, dahan-dahang bumangon si Liza. Sa tulong ni Aling Rosa, pilit niyang isinuot ang isang lumang jacket upang itago ang kanyang gown na kulay lupa. Ang bawat galaw niya ay may kasamang kirot, ngunit ang determinasyong makaalis ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. Hindi niya hahayaang mahawakan siya muli ni Gabriel. Hindi niya hahayaang gamitin muli nito ang kanyang pag-ibig upang gawin siyang sunod-sunuran. "Inay, kailangan na nating lumabas," bulong ni Liza. Kinuha niya ang kanyang bag at ang recorder na tila naging tanging sandata niya sa mundong ito. Sa kabilang pinto ng silid na patungo sa maliit na balkonahe, dahan-dahan silang lumabas ni Aling Rosa. Ang hangin sa labas ay malamig at malansang dahil sa katatapos lang na ulan, ngunit para kay Liza, ito ang amoy ng kalayaan. Sa pasilyo, tumataas na ang boses ni Gabriel. "Liza, alam kong naririyan ka. Huwag kang makinig sa lalaking iyan. Isipin mo ang mga anak natin. Gusto mo ba silang lumaki sa hirap? Bumalik ka na sa amin at lahat ng ito ay kakalimutan ko." Napatigil si Liza sa paghakbang. Ang paggamit ni Gabriel sa kanyang mga anak upang manipulahin siya ay ang huling mitya na tumapos sa anumang natitirang respeto niya rito. Lumingon siya sa pinto kahit hindi siya nakikita ni Gabriel at bumulong ng may paninindigan. "Ang mga anak ko ay hinding-hindi magiging ilustre. Sila ay magiging santos, marangal, matatag, at kailanman ay hindi magiging katulad mo." Sa tulong ng isang nurse na lihim na kinausap ni Joaquin, mabilis na nailabas si Liza sa likurang bahagi ng ospital kung saan naghihintay ang isang luma at hindi kapans-pansing sasakyan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras para kay Liza. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga at ang pagkadulas ng kanyang sapatos sa basang semento ang tanging kasama niya sa dilim. Ngunit nang malapit na sila sa sasakyan, isang maliwanag na ilaw mula sa isang flashlight ang tumama sa kanila. Ang guard sa gate ay napahinto at dahan-dahang itinaas ang kanyang radyo. "May mga pasyenteng tumatakas sa likod. Uulitin ko, may tumatakas sa South Gate." Naramdaman ni Liza ang paghinto ng kanyang mundo. Ang takot na muling mahuli at maikulong sa hawlan ng mga ilustre ay tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Sa malayo, narinig niya ang boses ni Gabriel na sumisigaw ng kanyang pangalan, papalapit ng papalapit. Makakaabot ba sila
sa sasakyan bago sila mapaligiran. O ang gabing ito ang magiging huling pagkakataon na malalanghap ni Liza ang sariwang hangin ng kalayaan. Ang boses ng gwardya sa radyo ay tila isang hatol ng kamatayan na umaling-awngaw sa tahimik na paligid ng Southgate. Naramdaman ni Liza ang biglang pagtigil ng kanyang paghinga habang ang liwanag ng flashlight ay tila isang mapanghusgang daliri na nakaturo sa kanya. Ang kanyang puting gown, na ngayon ay kulay lupa na, ay tila isang mabigat na pasanin na humihila sa kanya pababa sa basang semento. Tumuloy kayo sa sasakyan, huwag kayong lilingon. Ang utos ni Joaquin ay mabilis at puno ng awtoridad. Hindi na hinintay ni Joaquin na makalapit ang gwardya. Humakbang siya ng malaki at hinarangan ng paningin nito gamit ang kanyang sariling katawan. Inilabas niya ang kanyang pitaka at ipinakita ang kanyang opisyal na badge sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Ang boses niya, kahit mahina, ay may dalang talas na sapat para patigilin ang kahit na sinong nanggugulo. Kapitan Joaquin Galvez, ang mga pasyenteng ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon para sa isang kumpidensyal na operasyon. Ibaba mo ang radyong yan kung ayaw mong mabulok sa presinto dahil sa paghamak sa awtoridad. Ang banta ni Joaquin na tila isang malamig na hanging dumaan sa pagitan nila. Habang nag-aalinlangan ng gwardya, hinila ni Liza ang kanyang ina patungo sa naghihintay na luma at itim na sasakyan sa gilid ng kalsada. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ni Aling Rosa at ang bawat mabigat na paghinga nito ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang konsensya. Liza, huminto ka! Ang sigaw ni Gabriel ay narinig mula sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng kanyang mabilis na pagtakbo ay papalapit ng papalapit. Huwag mong gawin ito. Pagsisisihan mo ang pag-alis na yan. Hindi lumingon si Liza. Isinara niya ang pinto ng sasakyan nang marating nila ito. Sa loob ng madilim at amoy alikabok na sasakyan, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, isang paalala na siya ay gising at ang bangungot na ito ay totoo. Mabilis na sumakay si Joaquin sa driver's seat at pinaandar ang makina. Ang tunog ng sasakyan sa tahimik na gabi ay tila isang hudyat ng digmaan. Sa salamin ng sasakyan, nakita ni Liza ang anyo ni Gabriel na papalabas ng gate, humihingal at puno ng galit ang mukha. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang pagdating ng isa pang sasakyan, ang mamahaling kotse ng mga ilustre na mabilis na humabol sa kanila. Humawak kayo ng mahigpit. Maikling sabi ni Joaquin habang mabilis na niliko ang sasakyan sa mga pasikot-sikot na kalsada ng Maynila. Ang bawat ilaw ng poste na dinadaanan nila ay tila mga aninong mabilis na naglalaho. Tumingin sila isa sa labas ng bintana, pinapanood ang lungsod na minsang naging saksi sa kanyang mga pangarap. Ang Maynila na inakala niyang magbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan ay siya ring lungsod na bumasag sa kanyang puso sa loob lamang ng isang araw. Inay, malayo na tayo! Bulong ni Liza habang hinahaplos ang buhok ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa rearview mirror, nagbabantay sa anumang ilaw na maaaring sumunod sa kanila. Liza, hindi sapat ang lumayo sa Maynila, sabi ni Joaquin habang seryosong nakatingin sa kalsada. Ang mga ilustre ay may mga galamay kahit sa labas ng lungsod. Ang tanging paraan para tuluyan kayong mawala sa radar nila ay ang makasakay sa barkong iyon bago magbukang liwayway. Naramdaman ni Liza ang muling pagkirot ng kanyang tiyan. Isang mahinang sipa mula sa loob, tila isang paalala mula sa kanyang mga anak na kailangan nilang mabuhay. Ang kanyang puting gown ay dahan-dahan niyang hinimas. Ang bawat dumi at punit dito ay tila mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Nang marating nila ang Port of Manila, ang amoy ng dagat at kalawang
ay sumalubong sa kanila. Ang kadiliman ng pantalan ay tila isang higanting bibig na handang lumamon sa sinumang papasok. Ngunit para kay Liza, ito ang pintuan patungo sa isang bagong buhay. Dalian nyo, narito na ang barko, utos ni Joaquin. Habang pababa ng sasakyan, naramdaman ni Liza ang isang kakaibang pakiramdam, isang presensya na tila nakamasid sa kanila mula sa malayo. Lumingon siya sa paligid, ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga tumpok ng container van at ang madilim na tubig ng Manila Bay. Ngunit bago pa man sila makahakbang patungo sa barko, isang tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa likuran nila. Isang pamilyar na anino ang bumaba mula sa isang itim na kotse. Hindi ito si Gabriel, hindi rin ito si Doña Consuelo, isang babaeng nakauniforme ng nurse, ang parehong nurse na tumulong sa kanila sa ospital, ang nakatayo roon. Ang kanyang muka ay puno ng takot at may hawak siyang isang maliit na sobre. "Miss Liza! Sandali! May nakalimutan kayong dalhin!" Sigaw ng nurse habang tumatakbo patungo sa kanila. Ano ang nilalaman ng sobreng iyon na kailangang ihatid sa gitna ng gabi? Ito ba ay isang tulong o isang huling patibong na magpapabago sa landas ng kanilang pagtakas? Sa bawat paghingal mo, tila ang buong mundo ay naghihintay na mahulog ka. Ngunit tandaan mo, Liza, ang langit ang saksi sa bawat luhang pumatak sa putikang suot mo. Tumitigil ang tibok ng puso ni Liza habang papalapit ang nurse na si Elena. Ang bawat hakbang nito sa basang semento ng pantalan ay tila isang mabilis na tibok ng orasan na nagbabanta ng huling pagkakataon. Ang ulan ay dahan-dahan nang tumitila, ngunit ang lamig na dulot nito ay nananatiling nakabaon sa mga buto ni Liza. Sa loob ng kamay ni Elena ay isang puting sobre, bahagyang nabasa ng ulan, ngunit mahigpit na hawak tila ito ay isang kayamanan. "Miss Liza, ang ultrasound," hingal na sabi ni Elena habang iniabot ang sobre. "Naiwan niyo sa ilalim ng unan. At ito pa, kinuha ko ang kopya ng orihinal na record niyo. Gusto nilang burahin ang pangalan niyo sa ospital. Gusto nilang palabasin na hindi kayo naging pasyente roon. Itago niyo ito, balang araw. Kailangan niyo ito." Dahan-dahang kinuha ni Liza ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang papel. Sa loob niyon, naramdaman niya ang isang matigas na piraso ng plastik, ang unang larawan ng kanyang mga anak. Isang imaheng hindi pa niya nasisilayan dahil sa gulo ng nagdaang mga oras. Ang pait sa kanyang lalamunan ay napalitan ng isang mainit na bugso ng emosyon. Ito ang katibayan na ang kanyang mga anak ay totoo, na sila ay hindi lamang bahagi ng isang panaginip o isang kasunduan sa pera. "Salamat, Elena. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo." Bulong ni Liza. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong pag-asa. "Dalian niyo na. Nakita ko ang mga sasakyan ng mga ilustre na papalapit sa gate ng pier," babala ni Elena bago mabilis na tumalikod at naglaho sa dilim ng mga container van. Hinila ni Joaquin ang braso ni Liza ng mas mahigpit. "Kailangan na nating umakyat sa barko. Ngayon din." Habang paakyat sa makitid at mabuhay na hagdan ng lumang cargo ship, naramdaman ni Liza ang bawat panginginig ng kanyang mga binti. Ang amoy ng krudo, kalawang, at maalat na dagat ay tila sumasakal sa kanyang pandama. Sa kanyang likuran, inaalalayan ni Joaquin si Aling Rosa na halos wala na ring lakas. Ang bawat tunog ng bakal na tumatama sa bakal habang umaakyat sila ay tila isang hudyat ng kanilang tuluyang pag-alis sa mundong nagpahirap sa kanila. Nang marating nila ang deck ng barko, lumingon si Liza sa malayo. Sa ilalim ng malalamlam na ilaw ng pantalan, nakita niya ang 3 itim na sasakyan na mabilis na huminto. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang mga lalaking nakasuit. At sa gitna nila, ang anyo ni Gabriel na tila isang baliw na naghahanap sa dilim. Nakita ni Liza kung paano ituro ni Gabriel ang barkong kinalululanan nila
habang sumisigaw sa mga gwardya ng pier. Ngunit huli na ang lahat. Ang malaking lubid na nakatali sa pantalan ay dahan-dahan ng hinila ng mga tripulante. Ang tunog ng makina ng barko ay nagsimulang gumaralgal, isang malakas at mababang dagundong na naramdaman ni Liza hanggang sa kanyang mga talampakan. Ang agwat sa pagitan ng barko at ng semento ng pantalan ay dahan-dahang lumalaki, tila isang sugat na unti-unting bumubuka. Inilalayo ang biktima sa kanyang mga api. Nakita ni Liza si Gabriel na tumakbo hanggang sa dulo ng pier. Pilit na inaabot ang barko na tila ba ang kanyang mga kamay ay may kapangyarihang pigilan ang pag-alis nito. Ang galit at pait sa mukha ni Gabriel ay malinaw na nakikita ni Liza sa ilalim ng ilaw ng poste. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natatakot si Liza. Dahan-dahang inilabas ni Liza ang ultrasound mula sa sobre. Sa ilalim ng madilim na langit, hinalikan niya ang larawan ng kanyang kambal. Ang kanyang puting gown, na ngayon ay basang-basa at madumi, ay tila isang balat ng ahas na handa na niyang iwanan. Paalam, Gabriel, bulong ni Liza sa hangin. Ang kanyang boses ay naging matatag sa gitna ng ingay ng dagat. Paalam sa pangarap na binuo ko sa kasinungalingan mo. Sa susunod nating pagkikita, hindi na ako ang babaeng iniwan mo sa altar. Ako na ang magiging bangungot mo. Habang ang barko ay dahan-dahang lumalayo sa liwanag ng Maynila, naramdaman ni Liza ang isang mainit na kumot na ibinalot sa kanyang balikat. Si Joaquin. Hindi ito nagsalita. Tumayo lamang ito sa kanyang tabi. Nakatingin din sa naglalahong lungsod. Ang presensya ng lalaki ay tila isang tahimik na pangako na sa dulo ng mahabang dagat na ito, may isang lupang naghihintay na walang pang-aapi. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang barko ay hinahampas ng mga alon, napansin ni Liza na may isang lalaking nakatayo sa madilim na sulok ng deck. Nakasuot ng itim na jacket at nakatingin sa kanya ng may kakaibang talas. Ang lalaking iyon ay hindi bahagi ng mga tripulante at hindi rin siya mukhang ordinaryong pasahero. Sino ang estrangherong ito na sumakay sa barkong dapat ay ligtas na silungan ni Liza? Siya ba ay isang galamay pa rin ng mga ilustre na nagawang makalusot o isang bagong panganib na hindi nila inaasahan sa gitna ng laot? Sa bawat pag-alon ng tubig, tila tinatangay ang huling piraso ng aking pagkatao na nagtiwala sa pag-ibig. Ang lamig ng gabi sa gitna ng dagat ay tila sumusuot sa ilalim ng balat ni Liza. Mas masakit pa sa bawat karayom na tumusok sa kanyang mga daliri nung tinatahi niya ang kanyang wedding gown. Nakaupo siya sa isang matigas na kahon ng kargamento. Yakap-yakap ang kanyang sarili habang ang hangin ay nagdadala ng amoy ng krudo at alat. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Aling Rosa. Ang muka ay bakas ang matinding pagod at ang maputlang kulay ng sakit. Dahan-dahang hinaplos ni Liza ang kanyang tiyan. Ang kaisipang may dalawang buhay na tumitibok sa loob niya, ang tanging nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na puso. Ang ultrasound na bigay ni Elena ay mahigpit niyang hawak, tila ito ang kanyang pasaporte patungo sa kaligtasan. Ngunit ang pakiramdam na may matang nakamasid sa kanya ay hindi nawawala, tila isang tinik na nakabaon sa kanyang likuran. Uminom ka muna nito. Mainit pa yan. Napalingon si Liza at nakita si Joaquin na may dalang-dalawang baso ng mainit na kape. Ang usok mula sa baso ay tila isang maliit na sayaw sa gitna ng kadiliman. Maingat na naupo si Joaquin sa tabi niya. Sapat ang layo para hindi siya mailang, ngunit sapat ang lapit para maramdaman niya ang proteksyon nito. Salamat, Kapitan, bulong ni Liza. Kinuha niya ang baso at naramdaman ang init nito sa kanyang nanginginig na mga palad. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Pakiramdam ko, ninakaw ko ang katahimikan ng buhay niyo. Uminom si Joaquin at tumingin sa malawak na dagat. Walang ninakaw, Liza. Minsan, ang tadhana ay sadyang naglalagay sa atin sa sitwasyon kung saan kailangan nating mamili, kung tatalikod ba tayo o tutulong.
Pinili kong tumulong dahil alam kong ang taong tulad mo ay hindi dapat sumusuko. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang dagundong ng makina ng barko at ang paghampas ng mga alon sa gilid nito. Sa ilalim ng malabong ilaw ng deck, napansin ni Liza ang mga peklat sa kamay ni Joaquin, mga sugat ng nakaraan na tila may kanya-kanyang kwento ng pakikipaglaban. Dahan-dahang kinuha ni Joaquin ang kanyang jacket at isinaklob ito sa balikat ni Liza. Huwag mong hayaang lamunin ka ng ginaw. Kailangan mong maging malakas para sa kanila. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may tatag na tila isang anchor na pumipigil kay Liza na malunod sa sarili niyang takot. Bakit po kayo nandito? Biglang tanong ni Liza. Ang kanyang mga mata ay pumaling sa madilim na sulok ng deck kung saan nakita niya ang misteryosong lalaki kanina. May sumusunod ba sa atin? Tumigas ang anyo ni Joaquin. Napansin mo rin pala siya. Lumingon si Joaquin sa direksyon kung nasaan ang lalaki, ngunit wala na ito roon. Huwag kang mag-alala. Binabantayan ko ang bawat kilos sa barkong ito. Walang makakalapit sa inyo hanggat gising ako. Ngunit sa kabila ng mga salita ni Joaquin, hindi mapakali si Liza. Alam niya ang kakayahan ng mga ilustre. Alam niya ang abot ng kamay ni Doña Consuelo. Ang lalaking nakita niya ay walang bakas ng pagiging tripulante. Ang paraan ng pagtayo nito, ang talas ng tingin. Ito ay isang taong sanay sa paghahanap. Habang lumalalim ang gabi, ang ubo ni Aling Rosa ay muling narinig. Mas malalim at mas masakit pakinggan kaysa kanina. Napatayo si Liza at agad na dinaluhan ng kanyang ina. Ang bawat pagbuga ng hangin ng matanda ay may kasamang huni ng hirap. Inay, sandali lang po, malapit na tayo. Pagsusumamo ni Liza ang kanyang mga mata ay muling napuno ng takot. Sa gitna ng kanyang pag-aalaga sa ina, isang anino ang dahan-dahang lumapit mula sa likuran ni Joaquin. Ang misteryosong lalaki ay muling nagpakita, ngunit sa pagkakataong ito, may hawak siyang isang maliit na bagay na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng deck. Hindi ito baril, hindi rin ito kutsilyo. Isa itong gintong laket na may nakaukit na pamilyar na logo, ang insignia ng pamilya ilustre. Mrs. Santos. Ang malamig na boses ng lalaki ay tila isang hatol. Hindi ka dapat tumakas. Mas lalo mo lang pinahihirap ang sitwasyon. Sino ang lalaking ito? Isang bayarang mamamatay tao ba siya ni Doña Consuelo? O isang lihim na kamag-anak na may ibang pakay sa mga anak ni Liza? At paano makikipaglaban si Joaquin sa gitna ng laot kung saan wala silang matatakbuhan? Akala mo ba, Liza, sapat na ang layo ng dagat para talikuran ang utang na loob na nakatali sa iyong leeg? Ang boses ng lalaki ay tila isang malansang hangin na nagmula sa kailaliman ng dagat. Tumayo ang balahibo ni Liza habang nakatitig sa gintong laket na laro-laro ng lalaki sa kanyang mga daliri. Ang insignyang ilustre, ang dalawang titik na ay na magkakambal, ay tila isang tatak ng pagkakaalipin na kahit sa gitna ng laot ay hindi siya tinatantanan. Ang kanyang puting gown, na ngayoy gusot at puno ng mantsa, ay tila isang balot ng dusa na mas lalong bumibigat sa bawat salitang naririnig niya. Dahan-dahang tumayo si Joaquin sa harap ni Liza. Ang kanyang mga mata ay naniningkit tila isang agila na handang sumakmal. Hindi niya inalis ang kanyang kamay sa hawakan ng kanyang holster, isang babala na walang puwang, ang pananakot sa ilalim ng kanyang paningin. Benito, ang boses ni Joaquin ay tila isang mahabang dagundong ng kulog. Alam kong tauhan ka ng mga ilustre, pero wala ka sa lupain nila. Ang dagat na ito ay walang kinikilalang Panginoon, kundi ang batas. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa lalaking nagngangalang Benito. Batas? Kapitan, huwag tayong maglokohan. Ang batas ay isinusulat ng mga taong may pera. At sa oras na ito, ang sasakyang ginamit niyo sa pagtakas ay iniulat na nakaw. Isang kaso ng karnaping at kidnapping ang naghihintay sa iyo sa Maynila.
Isipin mo ang dangal ng iyong uniforme bago mo protektahan ang isang babaeng wala namang maibibigay sa'yo, kundi problema. Naramdaman ni Liza ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ni Benito ay tila mga pako na isa-isang bumaon sa kanyang puso. Dahil sa kanya, masisira ang buhay ng tanging taong tumulong sa kanya. Dahil sa kanyang pagnanais na makatakas, ang isang marangal na sundalo ay maaari nang mabulok sa kulungan. Ang pait ng katotohanan ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Hindi totoo yan! Ang sigaw ni Liza, ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. Wala akong ninakaw. Sila ang nagnakaw ng buhay ko. Sila ang nagnakaw ng dangal ko. Ngunit ang kanyang pagsigaw ay tila nilamon lamang ng ingay ng mga alon. Napalingon siya sa kanyang ina, si Aling Rosa, na ngayon ay halos hindi na humihinga ng maayos. Ang pamumutla ng matanda ay tila isang babala na malapit na itong sumuko. Sa gitna ng tensyon ng dalawang lalaki, ang buhay ng kanyang ina ay dahan-dahang kumakawala. Liza, huwag kang makinig sa kanya. Mahinahong sabi ni Joaquin, kahit ramdam ang tensyon sa kanyang boses. Ang katotohanan ay hindi kayang baluktutin ng pera. Talaga ba, Kapitan? Muling hirit ni Benito habang dahan-dahang lumalapit. Paano kung sabihin ko sa inyo na sa mismong oras na ito, si Dr. Gabriel Ilustre ay nasa himpilan na ng radyo at telebisyon, umiiyak at nananawagan para sa kaligtasan ng kanyang asawa na di umano ay dinukot ng isang rebelde. Ang mundo ni Liza ay tila umiikot. Ang katusuhan ng mga Ilustre ay walang hangganan. Gagawin nilang kontrabida ang taong nagligtas sa kanya at gagawin nilang biktima ang lalaking nanakit sa kanya. Ang pighati sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na dahan-dahang lumulunod sa kanya. Tumingin siya kay Joaquin, ang lalaking nagbigay sa kanya ng jacket, ang lalaking nagbigay din sa kanya ng kape, ang lalaking naniwala sa kanya. Kapitan, sumuko na po tayo. Bulong ni Liza, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsuko. Huwag niyo nang sirain ang buhay niyo para sa akin. Hindi ako karapat-dapat sa ganitong sakripisyo. Isang madiing hawak sa balikat ang naramdaman ni Liza mula kay Joaquin. Hinding-hindi ako susuko sa kasinungalingan, Liza, at lalong hindi kita iiwan sa mga kamay nila. Bago pa makasagot si Benito, isang malakas na pag-ugong ng makina ang narinig mula sa itaas. Isang helicopter na may malaking searchlight ang dahan-dahang bumababa patungo sa deck ng barko. Ang liwanag nito ay tila isang mapanghusgang mata mula sa langit na tumama sa gitna ni Liza at Joaquin. Ang mga Ilustre ay hindi naghihintay ng bukas, Kapitan. Nakangiting sabi ni Benito habang tumitingala sa langit. Narito na sila para kunin ang sa kanila. Napatulala si Liza sa papalapit na helicopter. Ang kanyang mga anak sa sinapupunan ay tila nagproprotesta sa matinding takot na kanyang nadarama. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagtakas? Babalik ba siya sa hawlang ginto na pumatay sa kanyang kaluluwa? At ano ang gagawin ni Joaquin kapag ang mga baril ay nakatutok na sa kanilang dalawa? Ang liwanag na nagmumula sa itaas ay hindi tala ng pag-asa, kundi isang mapanghusgang titig na pilit binubulag ang aking mga mata sa katotohanan. Ang malakas na pagpag ng hangin mula sa ilis ng helicopter ay tila isang marahas na yakap na nagpapadapa sa mga damdamin ni Liza. Ang bawat hampas ng hangin ay nagpapalipad sa kanyang buhok at sa laylayan ng kanyang maruming wedding gown, tila pilit na hinuhubad sa kanya ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Sa ilalim ng nakasisilaw na searchlight, ang deck ng barko ay naging isang entablado ng trahedya kung saan ang biktima ay pilit na ginagawang may sala. Bitawan mo na ang baril mo, Kapitan! Sigaw ni Benito sa gitna ng ingay ng hangin. Huwag mong hayaang dumanak ang dugo rito para sa isang babaeng wala namang saysay. Isipin mo ang mga anak na mawawalan ng ama dahil lang sa isang pagkakamali. Tumingin si Liza kay Joaquin. Nakita niya ang pagtagis ng mga bagang nito
ang mahigpit na hawak sa armas, at ang pawis na gumugulong sa gilid ng noo nito kahit napakalamig ng gabi. Naramdaman ni Liza ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang hapdi ng pagkakaalam na ang kanyang kaligtasan ay nagiging mitya ng kapahamak ng iba. Dahil sa kanya, ang isang marangal na lalaki ay ituturing na kriminal. Dahil sa kanya, ang katotohanan ay pilit na ibinabaon sa ilalim ng dagat. Kapitan! Pakiusap? Hikbi ni Liza. Ang kanyang boses ay muntik ng lamunin ng dagundong ng helicopter. Wag na po. Tama na. Hindi ko kayang makita kayong nasisira dahil sa akin. Ibigay niyo na ako sa kanila. Tumahimik ka, Liza! Ang ganti ni Joaquin. Ang boses ay puno ng determinasyon na tila isang matibay na haligi sa gitna ng bagyo. Hindi ko ibinibigay ang aking salita para lang bawiin ito sa harap ng takot. Ang dangal ko ay hindi nakadepende sa kung anong sasabihin ng mga ilustre, kundi sa kung ano ang tama. Ngunit ang tensyon ay lalong lumala nang biglang bumigay ang katawan ni Aling Rosa. Ang matanda ay dahan-dahang natumba sa deck. Ang kanyang paghinga ay tila isang kapos na huni ng ibon. Ang pamumutla ng kanyang mukha ay tila naging kulay ng abo sa ilalim ng liwanag mula sa langit. Inay! Inay, gumising kayo! Sigaw ni Liza habang mabilis na lumalapit sa kanyang ina. Ang lamig ng kamay ni Aling Rosa ay tila isang hudyat na unti-unti nang kumakawala ang buhay nito. Ang pighati ni Liza ay umabot sa sukdulan. Ang kanyang ina ay namamatay sa harap niya at ang mga taong may kakayahang tumulong ay ang mga taong siya ring pumatay sa kanilang katahimikan. Dahan-dahang bumaba ang helicopter sa malawak na deck ng cargo ship. Ang tunog ng pagdapo nito ay tila isang mabigat na selyo na tumapos sa anumang pagkakataon ng pagtakas. Bumukas ang pinto ng helicopter at isang anyo ang lumabas mula sa loob. Hindi ito si Gabriel. Hindi rin ito si Doña Consuelo. Isang matandang lalaki na may hawak na tungkod, nakasuot ng barong Tagalog na puting-puti, ang dahan-dahang bumaba. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng kapangyarihan na tila pati ang hangin ay tumitigil sa pag-ihip. Siya si Don Severino Ilustre, ang patriarch ng pamilya, ang lalaking bihirang magpakita, ngunit ang bawat salita ay batas sa buong bansa. Sapat na ang palabas na ito. Ang boses ni Don Severino ay mahina, ngunit abot hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ni Liza. Kapitan Galvez, ibaba mo ang iyong armas. Alam kong tapat kang sundalo, ngunit ang pinoprotektahan mo ay ang babaeng nagdala ng kahihiyan sa aking apelyido. Liza, tumayo ka riyan. Ang mga anak mo ay hindi dapat isinisilang sa gitna ng dagat na parang mga hayop. Napatulala si Liza. Ang presensya ni Don Severino ay mas nakakatakot kaysa sa galit ni Gabriel o sa pangmamaliit ni Doña Consuelo. Ito ang lalaking nagpapatakbo ng lahat mula sa anino. Hinding-hindi ko ibibigay ang mga anak ko sa inyo, sigaw ni Liza kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Kahit patayin niyo pa ako rito, hindi niyo sila makukuha. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Severino. Sino ang nagsabing kukunin ko sila? Liza, ang kailangan ko ay ang iyong pananahimik. At ang buhay ng iyong ina, ang magiging kabayaran para sa bawat salitang lalabas sa iyong bibig. May doktor sa loob ng helicopter na ito. Maaari niyang iligtas ang iyong ina ngayon din. O maaari naming hayaang lamunin siya ng dagat. Napatitig si Liza sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa helicopter at huli ay kay Joaquin. Ang pagpipilian ay tila isang kutsilyong nakatutok sa kanyang leeg. Ang kanyang dangal o ang buhay ng kanyang ina? Ang katotohanan o ang kaligtasan ng kanyang pamilya? Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Liza ang isang mahinang sipa sa loob ng kanyang tiyan. Isang paalala na hindi na lamang siya ang nakataya rito. Ang bawat desisyon niya ay magiging tadhana ng kanyang mga anak. Lilingon sana si Liza kay Joaquin para humingi ng tulong,
Ngunit nakita niyang may 3 pulang tuldok ng laser mula sa mga sniper na nakatutok sa dibdib ng kapitan. Ang mga ilustre ay hindi na parito para makipag-usap. Naparito sila para tapusin ang lahat. Ano ang pipiliin ni Liza sa gitna ng malupit na negosyong ito? At ano ang nakatagong katotohanan sa likod ng biglang pagdating ni Don Severino na maaaring magpabago sa tingin ni Liza sa pamilyang kanyang kinamumuhian? Ang buhay ng iyong ina ay nakadepende sa isang simpleng opo, Liza. Huwag mong hayaang ang iyong katigasan ng ulo ang maging mitya ng kanyang huling hininga. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Don Severino Ilustre ay tila mga malamig na pako na isa-isang bumaon sa puso ni Liza. Nakatayo siya sa gitna ng deck ng barko. Ang kanyang maruming wedding gown ay hinahampas ng marahas na hangin mula sa ilis ng helicopter. Sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya ang 3 pulang tuldok ng laser na nakatutok sa dibdib ni Joaquin, ang lalaking nagbuwis ng lahat para sa kanya. Sa kanyang paanan, ang kanyang inang si Rosa ay unti-unti nang nilalamon ng kawalan ng malay. Ang mukha ay kasing puti ng papel. Naramdaman ni Liza ang isang matinding pagguho sa loob ng kanyang dibdib. Ang pait ng sakripisyo ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Upang iligtas ang mga taong nagmamahal sa kanya, kailangan niyang isuko ang kanyang sariling kalayaan. Kailangan niyang bumalik sa impyernong pilit niyang tinatakasan. Dahan-dahang binitiwan ni Liza ang mahigpit na pagkakahawak sa braso ni Joaquin. Ang bawat daliri niya na bumibitiw ay tila isang huling paalam sa tanging pag-asa na kanyang nakilala. Tumingin siya kay Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pait. Huwag, Liza. Huwag kang susuko sa kanila. Bulong ni Joaquin. Ang boses nito ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. Ngunit nakita ni Liza ang paghigpit ng hawak ng mga sniper sa kanilang mga armas sa itaas ng helicopter. Ang buhay ni Joaquin ay nakasalalay sa kanyang susunod na hakbang. Patawad, Joaquin! Basag na bulong ni Liza. Humakbang siya palapit kay Don Severino. Bawat tapak sa deck ay tila isang paglubog sa isang malalim at madilim na hukay. Babalik ako, pero iligtas niyo ang ina ko. Ngayon din. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa labi ng patriarch ng mga ilustre. Sa isang senyas ng kanyang kamay, mabilis na lumapit ang mga medical team mula sa helicopter upang buhatin si Aling Rosa. Ngunit bago pa man makalapit si Liza sa kanyang ina, hinarangan siya ng 2 malalaking lalaki. Ang kasunduan ay kasunduan, Liza. Malamig na sabi ni Don Severino. Ang iyong ina ay dadalhin sa aming pribadong ospital. Doon siya gagamutin. Ngunit ikaw ay mananatili sa aming pangangalaga. Hinding-hindi ka na makikita ng mundong ito hanggat hindi na isilang ang aking mga apo. Naramdaman ni Liza ang matinding panlalamig. Ang pangangalaga na sinasabi ng matanda ay walang iba kundi isang gintong hawla, isang bilangguan kung saan siya ay ituturing lamang na isang lalagyan ng susunod na henerasyon ng mga ilustre. Pinanood ni Liza kung paano isinakay ang kanyang ina sa helicopter. Nang tuluyan na itong lumipad, naiwan siya sa deck kasama si Don Severino at ang kanyang mga tauhan. Lumingon si Liza kay Joaquin na ngayon ay pilit na pinipigilan ng mga tauhan ni Benito. Ang huling sulyap na ipinadala niya sa kapitan ay isang pangako. Isang pangakong hindi pa tapos ang laban. Dinala si Liza sa isang liblib na mansyon ng mga ilustre sa labas ng lungsod. Sa loob ng sumunod na ilang buwan, ang kanyang buhay ay naging isang mahabang serye ng pananahimik at pagtitiis. Bawat araw, si Doña Consuelo ay bumibisita upang paalalahanan siya kung gaano siya kapalad na kinuha pa rin siya ng pamilya. Bawat gabi, naririnig niya ang mga yabag ni Gabriel sa labas ng kanyang silid, ngunit hinding-hindi niya ito pinagbuksan ng pinto. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan ay ang mga sipa ng kanyang kambal sa loob ng kanyang tiyan at ang maliit na recorder na nagawa niyang itago sa ilalim ng kanyang kama. Ang bawat pangiinsulto, ang bawat pagbabanta ng pamilya,
ilustre ay lihim niyang itinatala. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagkakakulong ay ang balita tungkol kay Joaquin. Nabalitaan niya mula sa mga katulong na ang kapitan ay tinanggalan ng posisyon at nahaharap sa mga gawa-gawang kaso. Ang pakiramdam ng utang na loob ay tila isang malaking bato na dahan-dahang lumulunod sa kanya. Isang gabi, habang nakatitig si Liza sa buwan mula sa kanyang bintanang may rehas, naramdaman niya ang isang kakaibang sakit sa kanyang puson. Ang panahon na kinatatakutan niya ay dumating na. Ang panganganak sa gitna ng isang pamilyang handang agawin ang lahat sa kanya. Inay, Joaquin, nasaan na kayo? Bulong niya sa dilim, habang ang bawat pintig ng sakit ay tila isang paalala na siya ay mag-isa sa labang ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang balita ang nakarating sa kanya mula sa isang tapat na katulong. Si Aling Rosa ay pumanaw na sa ospital, 1 linggo na ang nakakalipas, ngunit inilihim ito sa kanya ng mga ilustre upang patuloy siyang sumunod sa kanilang mga kagustuhan. Ang pait na nadama ni Liza sa sandaling iyon ay naging isang nagbabagang apoy. Ang kanyang huling kadena ay naputol na. Wala na siyang kailangang protektahan kundi ang kanyang mga anak at ang kanyang sariling dangal. Ang Liza na puno ng takot ay tuluyan ng namatay kasabay ng kanyang ina. 5 taon, bulong ni Liza sa hangin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang matinding determinasyon. 5 taon lang ang hinihiling ko sa tadhana at sisiguraduhin kong sa aking pagbabalik, ang pangalang ilustre ay magiging abo na lamang sa ilalim ng aking mga paa. Paano tatakasan ni Liza ang mahigpit na seguridad ng mga ilustre sa oras ng kanyang panganganak? At ano ang magiging papel ni Joaquin sa kanyang muling pagkabuhay matapos ang 5 taon ng pananahimik? Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng paglimot. Ang ilan ay nagiging bakal na nagsisilbing sandata laban sa mga mapangapi. 5 taon, 1,800 at 25 araw ng pananahimik. Ang bawat segundo ng panahong iyon ay tila isang patak ng asidong dahan-dahang tumutunaw sa dating Liza. Ang babaeng marupok, ang babaeng umasa sa pag-ibig, ang babaeng umiyak sa putikan ng tondo habang hawak ang isang basag na pangarap. Ngayon, sa harap ng malaking salamin ng isang penthouse suite sa Bonifacio Global City, isang ibang babae ang nakatayo. Nakasuot siya ng isang pasadyang itim na terno na gawa sa pinakamahal na seda. Ang bawat tahi ay perpekto at walang bahid ng dumi. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod dahil sa pagtatrabaho, ngayon ay maayos na nakalaylay sa kanyang balikat, tila isang agos ng itim na ginto. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ngayon ay kasing lamig at kasing talas ng brilyante. Madam Flordeliza, handa na po ang ballroom. Naroon na ang lahat ng mga direktor ng Valderrama Medical Group, pati na rin ang mga kinatawan ng pamilya ilustre. Ang mahinahong boses ng kanyang sekretarya ay narinig sa likuran. Ilustre, bulong ni Liza sa kanyang sarili. Ang pagbigkas sa pangalang iyon ay hindi na nagdudulot ng kirot sa kanyang dibdib. Sa halip, isa na lamang itong hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang laro. Sabihin mo sa kanila, papunta na ako, at siguraduhin mong ang upuan ko ay nakaharap sa bintana. Gusto kong makita nila ang lungsod na inakala nilang pag-aari nila, habang unti-unti itong nawawala sa kanilang mga kamay. Dahan-dahang kinuha ni Liza ang kanyang itim na handbag. Sa loob niyon, hindi na recorder ang naroon, kundi ang mga dokumentong magpapatunay na siya na ang may-ari ng higit sa 60% ng mga utang ng Ilustre Medical Center. Ang ospital na minsang naging saksi sa kanyang paghihirap ay isa na lamang piraso ng papel sa kanyang mesa. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng Marangyang Hotel, ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang matatag na ritmo ng paghihiganti. Hindi siya gagamit ng dahas, hindi siya magsisigaw. Gagamitin niya ang mismong kapangyarihan na ginamit nila laban sa kanya noon. Ang kapangyarihan
ng pera at impluensya. Pagpasok niya sa malawak na pinto ng ballroom, biglang tumahimik ang lahat. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumakop sa hangin. Nilulunod ang amoy ng alak at pagkain. Sa dulo ng mahabang lamesa, nakita niya si Gabriel. Matanda na si Gabriel sa paningin ni Liza. Ang dating makisig na doktor ay tila pagod na sa buhay. May mga guhit ng stress sa noo at ang mga mata ay puno ng desperasyon. Sa tabi nito ay si Katrina, na kahit balot ng mamahaling alahas, ay hindi maitago ang kaba sa kanyang muka. At sa gitna, si Doña Consuelo, na kahit matanda na, ay pilit pa ring nagmamataas, nakasuot ng terno na tila ba siya pa rin ang reyna ng lipunan. Good evening everyone! Ang boses ni Liza ay malumanay. Ngunit bawat salita ay tila isang malamig na hanging dumaan sa pagitan ng mga naroon. Napalingon si Gabriel, ang pagbagsak ng kanyang panga at ang panlalaki ng kanyang mga mata ay sapat na kabayaran para sa 5 taong pagtatago ni Liza. Liza? Ang tanging lumabas sa mga labi ng lalaki, basag at puno ng hindi maipaliwanag na gulat. Maling pangalan Dr. Ilustre. Nakangiting sabi ni Liza habang dahan-dahang umuupo sa kabisera ng lamesa, ang pwestong nakalaan para sa pinakamakapangyarihang tao sa silid. Ako si Flordelisa Santos, ang chairman ng Santos Medical Innovations, at ako ang dahilan kung bakit hindi pa ipinapasara ang ospital niyo ngayong gabi. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ni Liza kung paano mamutla si Doña Consuelo. Ang mga daliri nito ay nanginginig habang hawak ang kanyang abaniko. Ang babaeng tinawag nilang mananahi at ampon mula sa estero ay siya palang may hawak ng kanilang kapalaran. Anong pakay mo rito? Ang nanginginig na tanong ni Doña Consuelo. Gusto mo ba kaming hiyain? Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa'yo? Itinulong? Isang maliit at mapait na tawa ang kumawala kay Liza. Ang tulong niyo ay parang lason na binalot sa asukal, Doña Consuelo. Pero narito ako, hindi para makipagtalo. Narito ako para sa isang business proposal. Ibenta niyo sa akin ang huling bahagi ng inyong shares o panoorin niyo ang inyong pangalan na mabulok sa lahat ng pahayagan bukas dahil sa mga anomalya sa inyong mga kagamitang medikal. Tumayo si Gabriel, ang kanyang mukha ay puno ng pait. Liza, bakit mo ito ginagawa? Akala ko ba mahal mo ako? Tumingin si Liza ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga anak niyang naiwan sa bahay kasama ang kanilang mga yaya. Ang kambal na ngayon ay 5 taong gulang na, malulusog at matatalino, na hinding-hindi makikilala ang kanilang ama. Naalala niya ang kanyang ina na namatay na mag-isa dahil sa kasakiman ng pamilyang ito. Ang mahal ko, Gabriel, ay matagal niyo nang pinatay sa altar ng San Agustin. Malamig na sabi ni Liza. Ang kaharap niyo ngayon ay ang multo ng inyong mga kasalanan. Habang pilit na nakikipag-ayos si Gabriel, isang lalaki ang dahan-dahang pumasok sa ballroom. Nakasuot ito ng formal na suit, ngunit ang kanyang tindig ay bakas pa rin ang disiplina ng isang sundalo. Si Joaquin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang sugatang kapitan na tinanggalan ng posisyon. Siya na ang Chief of Security ng Santos Medical Innovations, ang kanang kamay ng pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Nagkatitigan sina Liza at Joaquin. Sa isang maliit na tango, naramdaman ni Liza ang suporta na kailanman ay hindi siya binitawan. Chairman, handa na po ang mga dokumento para sa pagsasara ng deal. Ang ulat ni Joaquin, ang boses nito ay puno ng katapatan. Tumingin si Liza sa pamilya Ilustre. Ang kanilang kahihiyan ay nagsisimula pa lamang. Ang karma na matagal na nilang pilit na tinatakasan ay sa wakas ay nahanap na sila. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang bata na biglang tumakbo papasok sa ballroom. Sumisigaw ng mami. Ang bata ay kamukhang-kamukha ni Gabriel noong bata pa ito. Ang lahat ng mata ay napabaling sa bata at nakita ni Liza ang biglang pag-asa sa mga mata ni Gabriel. Anak ko ba siya?
Ang tanong ni Gabriel, ang boses ay puno ng panginginig. Paano sasagutin ni Liza ang katanungang ito sa harap ng lahat? Hahayaan ba niyang maging bahagi muli ng buhay ng kanyang mga anak ang lalaking minsang nagnakaw ng kanilang kinabukasan? O gagamitin niya ito bilang huling pako sa kabaong ng pamilya Ilustre? Ang dugo ay hindi laging sapat na dahilan para tawaging pamilya ang isang pangkat ng mga mamamatay tao ng pangarap. Ang katahimikang bumalot sa ballroom ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat hininga ng mga naroon. Ang tanging naririnig ay ang mahinang yabag ng maliit na si Leo habang patakbong lumapit kay Liza at yumakap sa binti nito. Ang mukha ng bata na tila isang perpektong ukit ng mukha ni Gabriel noong kabataan nito ay naging isang salamin ng katotohanan na hindi kayang itago ng anumang kasinungalingan. Nanigas si Gabriel sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa paghawak ng scalpel para magligtas ng buhay, ay nanginginig na tila isang dahong natuyo sa gitna ng bagyo. Nakatingin siya sa bata, sa mga mata nito, sa hugis ng ilong, at sa paraan ng pagkunot ng noo. At doon niya naramdaman ang isang matinding pagsisi na tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang dibdib. Liza, bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang nanginginig na tanong ni Gabriel. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Anak ko siya. May karapatan ako sa kanya. Bago pa man makalapit si Gabriel, humarang si Joaquin. Ang tindig ng dating kapitan ay tila isang pader na bakal na hinding-hindi matitinag. Ang talas ng tingin ni Joaquin ay sapat na para itulak si Gabriel pabalik sa kanyang pwesto. Sa isang hudyat ni Liza, kinuha ng yaya si Leo at inilayo sa gitna ng tensyon, ngunit ang bakas ng pait ay nanatili sa hangin. Karapatan? Ang boses ni Liza ay malamig, walang emosyon, tila isang hatol mula sa kailaliman ng hukuman. Nawalan ka ng karapatan sa kanila noong sandaling talikuran mo kami sa altar para sa babaeng ito. Nawalan ka ng karapatan noong hayaan mong mamatay ang inay sa ospital habang ang pamilya mo ay nagtatago ng balita para lang hindi ako makawala. Biglang tumayo si Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit na humahalo sa kahihiyan. Huwag kang magmalinis, Liza. Isang hamak na mananahika lang noon. Kung hindi dahil sa pera namin, hindi mabubuhay ang nanay mo ng matagal. At ang batang iyan, siya ay isang ilustre. Hindi mo siya pwedeng itago sa amin. Tumingin si Liza sa matanda ng may halong awa. Hanggang ngayon, Doña Consuelo, pera pa rin ang tingin nyo sa lahat ng bagay. Pero nakalimutan nyo yata, ang pera nyo ay wala na. Ang mansyong tinitirhan nyo, ang mga sasakyang sinasakyan nyo, pati na ang bawat kagamitan sa ospital na ipinagmamalaki nyo. Lahat ng iyon ay nakasanla na sa Santos Medical Innovations. Inilabas ni Liza ang isang makapal na folder at inilapag ito sa lamesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang kanyon na nagpaguho sa huling kuta ng mga ilustre. Bilang chairman, formal ko nang ipinapaalam sa inyo. Ang Ilustre Medical Center ay wala na. Bukas ng umaga, babaguhin ang pangalan nito. Magiging The Rosa Santos Memorial Hospital ito. Isang ospital para sa mga mahihirap, para sa mga taong tinataboy nyo noon dahil wala silang pambayad. At tungkol naman sa bahay nyo, may 3 araw kayo para mag-impake. Napaupo si Katrina sa kanyang upuan. Ang kanyang mga luha ay nagmantsa sa kanyang makapal na makeup. Liza, pakiusap. Huwag naman ganito. Wala kaming mapupuntahan. Gabriel, gawin mo ang paraan. Ngunit hindi na makapagsalita si Gabriel. Nakatitig lang siya sa kanyang mga kamay na pagtatanto na ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang ipinagpalit para sa karangyaan, ay naglaho na parang bula sa harap ng babaeng minsan niyang minaliit. Ito ang karma, Gabriel, bulong ni Liza habang dahan-dahang tumatayo. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang katarungan para sa inay,
para sa akin at para sa mga anak ko na inakala niyong maaari niyong bilhin. Lumingon si Liza kay Joaquin. Pakisigurado na ma-escort ang mga panauhin natin ni Nick. Natin palabas. Tapos na ang pagtitipon na ito. Habang dinadala ng mga security guards ang pamilya Ilustre, palabas ng ballroom sa gitna ng bulungan ng mga ibang negosyante, nakita ni Liza ang anyo ni Doña Consuelo na pilit pa ring nagmamataas kahit nanginginig ang mga binti. Nakita niya si Gabriel na lumingon sa huling pagkakataon. Ang mga mata nito ay puno ng huling pag-asa na agad ding namatay nang makita ang malamig na talikod ni Liza. Nang maging tahimik na ang silid, naramdaman ni Liza ang isang matinding pagod. Ang bigat na 5 taon niyang dinala ay tila biglang gumaan. Lumapit sa kanya si Joaquin at inilagay ang kamay sa kanyang balikat, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang kaibigang naging saksi sa bawat luhang pumatak sa dilim. Tapos na, Liza. Malaya ka na. Mahinahong sabi ni Joaquin. Tumingin si Liza sa malawak na bintana ng penthouse. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga brilyanteng naglalakad, ngunit ang kanyang isipan ay wala na sa Maynila. Naroon na siya sa Palawan, sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay walang dalang pait at kung saan ang kanyang mga anak ay lalaking may malinis na pangalan. Ngunit bago pa man siya makahinga ng malalim, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Ang laro ay hindi pa tapos, Flordelisa. May isang lihim na hindi mo pa nadidiskubre sa likod ng pagkamatay ng iyong ina sa loob ng ospital ng mga Ilustre. Naningkit ang mga mata ni Liza. Ang kanyang pagkapanalo sa gabing ito ay tila isang pambungad lamang sa isang mas malalim at mas madilim na katotohanan. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At ano ang tunay na nangyari sa loob ng silid ng kanyang ina 5 taon na ang nakalilipas? Sa bawat bulong ng hangin sa puntod ni Inay, tila naririnig ko ang huling buntong hininga ng isang pusong pinatay, hindi ng sakit, kundi ng kasakima. Ang sementeryo ay balot ng katahimikan, maliban sa mahinang pagaspas ng mga dahon ng puno ng nara na tila nakikidalamhati sa pagbisita ni Liza. Nakatayo siya sa harap ng marmol na himlayan ni Aling Rosa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa hawak niyang cellphone. Ang mensaheng natanggap niya kagabi ay tila isang apoy na muling nagliyab sa kanyang dibdib. Isang apoy na mas mainit pa sa puot na naramdaman niya sa nakalipas na 5 taon. Liza, nahanap na namin ang nurse na naka-duty noong gabing pumanaw ang iyong ina. Ang mahinahong boses ni Joaquin ay narinig sa kanyang likuran. Humakbang ang lalaki palapit. Ang muka ay seryoso at may dalang mabigat na balita. Hindi siya namatay dahil sa komplikasyon. Pinatay siya ng isang desisyon. Naramdaman ni Liza ang matinding panlalamig na tila yelo sa kanyang mga ugat. Lumingon siya kay Joaquin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pait. Anong ibig mong sabihin, Joaquin? Sabihin mo sa akin ang totoo. Inilahad ni Joaquin ang isang lumang logbook at isang audio recording mula sa isang whistleblower. Noong gabing tumakas tayo, iniutos ni Doña Consuelo na itigil ang pagbibigay ng gamot sa puso ni Aling Rosa. Hindi nila ito ginawa para patayin siya agad, kundi para pahirapan siya hanggang sa mapilitan kang lumabas sa pinagtataguan mo. Ngunit hindi kinaya ng puso ng iyong ina. Pumanaw siya habang tinatawag ang pangalan mo, habang ang mga doktor na binayaran ng mga Ilustre ay nakatayo lang sa gilid at nanonood. Isang matinding sigaw ng pighati ang kumawala sa mga labi ni Liza, isang tunog ng pagkawasak na tila yumanig sa buong sementeryo. Napaluhod siya sa damuhan. Ang kanyang mga palad ay dumiin sa lupa. Tila pilit na hinahawakan ang malamig na bangkay ng kanyang ina. Ang bawat luhang pumatak ay puno ng asidong dulot ng katotohanan. Ang kanyang ina ay naging biktima ng isang malupit na laro ng kapangyarihan. Hayop kayo! Mga hayop kayo! Hikbi ni Liza
Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding panggagalaiti. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Liza. Kasama si Joaquin at ang mga awtoridad, dinaluhan nila ang huling taguhat ng mga ilustre, isang maliit at lumang apartment sa isang madilim na sulok ng lungsod, ang tanging lugar na nakayanan ng kanilang natitirang barya. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanila si Doña Consuelo. Wala na ang kanyang marangyang terno, wala na ang kanyang mga alahas. Nakasuot na lamang siya ng isang kupas na duster. Ang kanyang muka ay tuyot at puno ng takot. Sa sulok ng silid, nakaupo si Gabriel, nakatingin sa kawalan, tila isang taong nawalan na ng katinuan. Doña Consuelo Ilustre, inaaresto kayo sa salang murder at gross medical negligence. Ang boses ng pulis ay tila isang hatol mula sa langit. Nang makita ni Doña Consuelo si Liza, muling sumilay ang kanyang kayabangan sa kabila ng kanyang kalagayan. Wala kayong ebidensya. Ginawa ko lang ang nararapat para sa aking pamilya. Isang mananahi ka lang, Liza. Hindi mo kami kayang pabagsakin. Lumapit si Liza sa matanda. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol sa sementeryo. Hindi na ako ang mananahing niloko nyo, Donya. Ako na ang katarungang matagal nyo nang kinalimutan. Ang bawat segundong hirap na dinanas ng inay bago siya mamatay ay pagbabayaran mo sa loob ng rehas. At doon, sa dilim ng kulungan, maaalala mo na ang bawat sentimong ipinagmalaki mo ay hindi kayang bumili ng kapatawaran. Pinanood ni Liza kung paano posasan ang matanda. Nakita niya ang pag-iyak ni Gabriel, ang pagmamakaawa nito na huwag isama ang kanyang ina, ngunit walang nakinig. Ang bahi ng kanilang pangalan ay tuluyan ng nabaon sa putik. Ang parehong putik kung saan nila itinapon si Liza noon. Nang mailabas na ang mga ilustre, naiwan si Liza at Joaquin sa labas ng gusali. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng mga ulap, tila isang hudyat na ang mahabang gabi ay natapos na. Joaquin, gusto ko nang umuwi. Bulong ni Liza. Saan, Liza? Sa penthouse? Tanong ni Joaquin. Hindi. Nakangiting sabi ni Liza habang pinapahid ang huling bakas ng kanyang mga luha. Sa Palawan, doon sa lugar na nahanap natin sa bag ni Inay. Doon natin itatayo ang tunay nating simula. Sa huling pagkakataon, lumingon si Liza sa lungsod ng Maynila. Ang bawat gusali, ang bawat kalsada ay naging saksi sa kanyang pagbagsak at muling pagkabuhay. Dala ang kanyang mga anak at ang alaala ng kanyang ina. Humakbang siya patungo sa sasakyan ni Joaquin. Hindi na siya tumatakas. Ngayon, siya ay naglalakad patungo sa kanyang kalayaan. Ngunit bago pa man sila makaalis, nakita ni Liza ang isang maliit na bata sa gilid ng kalsada. May hawak na karayom at sinulid. Pilit na tinatahi ang isang punit na damit. Isang matamis at masakit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang pitaka, binigyan ng bata ng sapat na halaga at bumulong. Huwag kang bibitiw sa pangarap mo, maliit na mananahi. Ang bawat tahi mo ay may halaga at balang araw, ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Palawan ay hindi na nagdadala ng amoy ng luma at maalat na luha. Sa halip, ito ay puno ng bango ng mga ligaw na bulaklak at ang sariwang amoy ng dagat na tila humihilom sa bawat sugat na iniwan ng nakaraan. Sa harap ng isang maliit, ngunit eleganteng bahay na yari sa puting bato at kahoy, nakaupo si Liza sa isang tila tumba-tumbang gawa sa rattan. Sa kanyang kandungan, hindi na ang maruming wedding gown ang naroon, kundi ang isang makapal na libro ng mga disenyo para sa kanyang bagong proyekto, ang Hingalo ng Pag-asa. Isang network ng mga libreng klinika para sa mga ina at sanggol sa mga liblib na lalawigan. Sa di kalayuan, naririnig ang masayang tawanan ng kambal na sina Leo at Lia habang hinahabol nila ang mga alon sa pampang. Ang kanilang mga tinig ay tila mga kampana ng kagalakan na pumapawi sa anumang bakas
ng pait sa puso ni Liza. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, ang mga buhay na katibayan na ang kanyang pagtitiis ay may katumbas na himala. Hindi na nila kailanman mararanasan ang mamalimos ng pag-ibig o yaman dahil itinayo ni Liza ang isang imperyo na ang pundasyon ay hindi ginto, kundi dangal. Dahan-dahang lumapit si Joaquin, dala ang 2 baso ng sariwang buko juice. Wala na ang kanyang uniforme. Pinalitan na ito ng isang simpleng puting polo na tila sumasalamin sa kapayapaang nahanap niya sa piling ni Liza. Naupo siya sa tabi ng babae at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Ang haplos ni Joaquin ay hindi na isang proteksyon ng isang sundalo sa isang biktima, kundi isang pangako ng isang lalaking nakahanap ng kanyang tahanan. Nakatawag na ang abogado sa Maynila. Mahinahong sabi ni Joaquin, tapos na ang paglilitis. Ang bawat sentimong kinuha sa iyo ay naibalik na at ang mga taong nanakit sa iyo ay mananatili na sa loob ng mahabang panahon. Wala nang makakaabala sa atin dito. Tumango si Liza at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Joaquin. Salamat, Joaquin. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi mo ako kinuha sa putikan noong gabing iyon. Wala kang dapat ipagpasalamat, Liza. Ganti ni Joaquin, habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako ay naging saksi lamang sa iyong muling pagkabuhay. Napaisip si Liza tungkol kay Gabriel at Doña Consuelo. Pinatawad na ba niya sila? Ang kapatawaran para kay Liza ay hindi ang paglimot sa kanilang ginawa, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang kanyang bawat paghinga. Hinayaan na niya silang mabulok sa anino ng kanilang sariling mga kasalanan, habang siya ay naglalakad sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng tagumpay. Ang aral na iniwan ng kanyang buhay ay malinaw sa kanyang isipan. Ang isang babae ay hindi binibigyang kahulugan ng lalaking nag-iwan sa kanya, kundi ng kanyang kakayahang itahi ang sarili niyang mga pangarap mula sa mga piraso ng kanyang pagkawasak. Ang bawat tahi ay may kwento, at ang bawat kwento ay may katapusan na puno ng pag-asa. Habang ang araw ay tuluyang naglalaho sa abot-tanaw, nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa langit. Dahan-dahang pumasok ang pamilya sa loob ng kanilang tahanan. Ang lumang makina ng pananahi ni Aling Rosa ay maayos na nakalagay sa gitna ng sala. Isang alaala na ang bawat sinulid ng buhay ay mahalaga. Doon, sa gitna ng katahimikan at pagmamahalan, natagpuan ni Liza ang kanyang tunay na huling tahi. Ang kapayapaang kailanman ay hindi na mananakaw ng sinuman. Ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng Palawan ay tila isang mainit na yakap ng kapayapaan sa puso ni Liza. Tapos na ang mahabang gabi ng kanyang pagtitiis at sa wakas, ang bawat punit na bahagi ng kanyang pagkatao ay muling natahi ng sinulid ng katarungan at pag-ibig sa sarili. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito ni Flordeliza. Habang binubuo ko ang bahagi kung saan siya ay iniwan sa altar, suot ang kanyang wedding gown na balot ng putik sa gitna ng tondo, hindi ko napigilang makaramdam ng matinding pait at panginginig ng kalooban. Ang bawat salita sa kwentong ito ay hango sa mga tunay na hibla ng buhay ng mga kababaihang nakaranas ng hapdi ng pagkakanulo, ngunit piniling huwag maging bilanggo ng kanilang mga sugat. Ang ating buhay ay tila isang piraso ng pinong seda. Maaring marumihan ito ng puot o mapunit ng mga taong ating pinagkatiwalaan. Ngunit tandaan ninyo, tayo ang may hawak ng karayom. Hindi tayo dapat manatiling isang basahan. May kapangyarihan tayong tahiin muli ang ating disenyo hanggang sa ito ay maging isang marangal na kasuotan ng tagumpay. Sa inyong palagay, tama kaya ang naging desisyon ni Liza na ilihim muna ang pagkamatay ng kanyang ina bago niya isinagawa ang huling hakbang ng kanyang hustisya? O dapat ba
ay hinarap niya agad ang mga ilustre mula sa simula. Nais kong malaman, nasaan kaya kayo ngayon habang pinapakinggan ang dulo ng kwentong ito? Baka kayo ay nagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Sana ay ibahagi ninyo ang inyong kwento sa aming comment section. Ang inyong mga like at share ay malaking tulong upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Nawa ay maging matatag kayo sa pagtahi ng inyong sariling bukas, nasaan man kayo sa mundong ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento. Ang huling tahi ng pangarap. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.